daghan sa katawhan sa kalibutan karon. Sukat pa nahuman ang lunok. Kung nakabalo ka sa world history, hinagi ang atong kalibutan o Great Flood. Unya, nagsugod dayon ang 8 ka tawo in the family of Noah, iyang asawa ug ang tulo niya ka mga sons, and then mga asawa po niya, unong 8 sila tanan. Kaya ang mga lalaki, si Shem, si Ham, si Japhet, may mga asawa naman sila, wala pala anak. Ya, si Noah, ang asawa ni Noah. Now, nagsugod dito ang generation to generation, hangtod sa atong generation karon. Pero nagsugod po na sila, ikan po kang Adan o kang Iba. Pero after ato mga bukson, kung atong sagton, nganong gipalunupan sa Ginoo ang tibuok kalibutan tungod sa kasalanan. Tungod sa kasalanan. Iyon ang Bible ana. O sa diha na nahuman ang lunok, iyon ang pulong sa Ginoo, dili na niya himuon otro. Kung na may mahitabo nga mga gitawag nato nga lunok, di ko tibuok kalibutan. Portion lang. No? Portion lang. Di na pala itong muna nga bisan ang the highest mountain sa atong research o sa atong nabaluan, ang pinakataas na bukid ang Mount Everest man. No? Mount Everest. Nagdaganan na karoon ng mountain. Naan na sa Ford. Nanay Mount Everest nila. Ang Mount Everest ang pinakataas, pero sumala sa Bible, hinglapo pa ang tubig ana. Pero after the flood, nagsaad ang Dios sa tao, pinagi kang Noah, na dili na mahitabo otro. Ang pagpailan niya nga ma-remind ang tao, no? Ma-reminded ang tao sa saad sa Dios, gitawag na sa sa Bible College, sa Bible kining institute sa pagtuon namo, gitawag ni siya Noahing Covenant, nga ang sign makita nato sa tibuok kalibutan ang tawag rainbow. Every time na makita tag rainbow ingon sa Bible, pakigsaad na sa Dios ngadto sa tao pinag kang Noah na dili na gyud mahitabo ang lunok sama. Every time na yung mga rainy days or na mga panahon nga magkaliti-kaliti, makita nimo ang rainbow, ang kaayo na sa Dios sa atong kinabuhi. Nag-remind niya sa ato na nagsaad na gid siya na daily na gid na mahitabo. Kung maglono pan gani, portion lang. Pero yun na yung Megson. Sa unahan ng mga panghitabo, sa dihang nagdaghan na ang tao sab, no? Nag-generate na sila. Hangtod sa atong panahon karon, gibalik ra gihapon sa tao ang kahimtang na diin nasuko ang Ginoo. Daw sama sa panahon daw ni Noah, ginapulong sila ang mga tao, gahi kay sila sa pulong sa Dios. Gani, ginapulong sa Ginoo, mas ganahan pa sila na celebration. Naikao dito, bangkiti diri, kasal dito, kasal diri, bangkiti dito, ano ba? Mag-enjoy ang mga tao, anak. Unknowingly, nga sa ilang kinabuhi, muabot ang kamatayon. Ang mga tao nag-prepare sila for a lifetime only. Ano ba na? Nikamot pag-eskwela, bahala ni kasimba, bahala nito, basta kayo makahuman lang sa kurso. Nya, lipay kayo, itarpulin pa. Nga nakahuman na yun, bimunin mo na. So, very proud kinahuman sa kina-achievement na himunin. There's nothing wrong with that. Pero ang sayot liha, kung dili ni mo gi-appeal ang Diyos sa imong kinabuhi. Diya ka na sayo. Kay mo ni kasagaran sa kalibutan karon. They're chasing for their dreams. Ang uban, trabaho lang, trabaho. Bahala ko, kasabot pa ng Ginoo. Yes, kasabot ko ng Ginoo kay siya ang maker. Siya ang creator. No? Kung atong sabton. Pero ang pamunta na ikaw maghihimo niya, nakasabot magbuka ka. Wala siya ang problema na to. Sige lang. Kasabot ra gyud ang Ginoo. Correct. Pero may igsoon ay kalimot nga kung ang Dios lover, siya also a judge. Nahigugma siya, but someday siya po in Bible ang judge. Kada mamatay ang tao, ingon ang Bible, gikabutan ang tao mamatay sa mga kausa, human ana hukom. Kung saan senaryo na pastor, hirani na siya. Kung palitan ako namatay ko, ang Bible nagsulti na ilawas ka lang espiritu na siya function, dapat siya gitawag destination. Ang tao na siya physical, dapat siya gitawag spiritual part.
Wala ko makadungog ta sa Bible, o gani, ginasulti-sulti mo na sa mga tao na ang tao dili mabuhi kung tinapay lamang, kung dili sa matang pulong usab nga magula sa baaba sa Dios. Ano? So yana kay tang. Naghisgot ta siya ang tinapay sa lawas. Ang gitawag og pulong sa Dios para sa spiritual. Na kung atong sabton maigsoon, pag mo depart ang spiritual part sa tao, mamatay ang lawas. Wala ito, physical death. So na ang physical death, unya, ay mo ma-prove nga ang tao dili na mo died, dili na siya mo decide, dili na mo bati, dili na po na siya magbuot. Kaya nga naman, naa sa iyang kalag ang will, mind, and emotion. Ug samtang naa pa siya ang spiritual na to, makaila pa tag Dios. Kaya naa man ang spirit. Muna ang trabaho sa spirit to for God's consciousness na siya. Ang soul na diha ang will, mind, and emotion. Sa atong body na diha ang 5 senses. Ano? So inaana ang mitabo. Now, sa kaitang inani kon, pag muhawa na ang kalawang espiritu, so di na makaila og Dios ang lawas. Di na pud siya mubati o maghunaw na o mubuot. Mao na siya. Paghawa na sa spiritual, ang atong lawas kay gikan ni sabog, mubalik siya ingon sa kaniadto. Pwede ato sa ipagawas lang sa ang bata dito sa adiman sa gawas. Malihok ko. Aron di mo distract. Malihok ko. Bibi dito lang sa bibi ha. Sa kilid lang ka bibi aron di mo distract. Balik tang, no? Paghawa sa kalawang espiritu, ang lawas mamatay. Kung ang Bible nagsulti, human mamatay, matubang siya sa hukbo. Kinsay atubang ano niya? Siyempre, ang magbubuhat. So, ang lawas, muna natin funeral service, lawas na lang na. Dili na siya mo decide. Di na po na magbuot. Bisa pag ilupong mo na siya, di na masuko. Wa naman ang kalag. Kung atong sabton ka ng tawag balsaman, sa embalming maigsoon, samaran ang tao, anak. Pangitaon ang principal nga ugat. Pagkatapos tusoko ng dagong-dagong. Ang first stage, yung suyupan ng dugo. No? Ipump na siya, magawas ang dugo sa patay kalawas. Kahit usa na siya na makadali paglata sa tissue. Walang mabaho. So kuhaon siya, pagkatapos pulihan din siya o preservative. Commonly, yung ginagamit sa Pilipinas is formalin. Okay? To preserve, niya na siya content. Water na siya, nagbutangan siya content sa formalin na ratio sumala sa gusto sa hintungdan. Pagbutangan mo, kapila man ka days ang preservation na ni. At 3 days lang sir. Compute siya dito formalin na for good for 3 days. Hindi, hala, wala po man kaabot ang ipaabot kinahanang, extend pa ta. Ano, extend. Mudoon na po dito siya. Sir, dugakan na naman mga kaadlaw. Mag-compute siya for good for 2 days extension. Aron mo ma-preserve yun ang lawas na di bubaho. Ay, kalimot, kaka na pagsamad niya kay busluton mo ng ugat, aron tusokon. Sakit, kaya na, kumuhin pa ka. Pero kaya di na siya mo reklamo, kaya wala naman ang kalag. Okay? Muna siya ang function. Ang destination mo na po ni. Ang lawas, hindi ka man sabog sa yuta, inong sa Ecclesiastes 12:7, mubalik siya inong sa kanyanto. But pasabot, mubalik siya sa abog. So, formal na to nga butanganan sa patay kalawas, ang interior. So, we have this cemetery, na wala ang formal na butanganan sa patay kalawas. Pero asa ang kalawang espiritu? Iyon ang Bible, Ecclesiastes 12:7 again, ang spirit mo balik na ng Diyos na may naghatag ni wala na isala. Ang spirit kaya iyang trabaho is to know God raman, no? For God's consciousness raman. Whereas ang atong kalang mo naghambin sa atong kasalanan. Ang atong sala gikan sa buhat, pulong o hunahon. O wala na tunugang anak. Naghambin na sa to. So ang will, mind, emotion nasa ato ang kalag. Ingan ang pulong sa Ginoo. Pagkamatay, matubang siya sa hukom. Huwag pa sa paghawa sa atong lawas, paghawa na sa lawas, muat din siya sa pabangan sa magbuhat. So, ang unang buhaton sa Ginoo dito, kaya nag-present naman kayo, wala naman kasi yung lawas, ingon ang Bible,
pangitaon din mo ngalan kung nalista bakas langit. Tanong na. Revelation chapter 20 verse 15. Tingnan na po nung sino. Revelation chapter 20 verse 15. Okay, flash na sa screen. Kita natin na siya. No? And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Sa ato pagkapagasautin no? O bisan kinsa daw, nga wala makaplagi o wala di makita daw, nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, itambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Ayaw mo man to, pangajian pa ta, pila pakaadlaw, na mahawas mo't buglangit, wrong na. Sa Bible, nag-iyon yun. Basahon sa nato na, aron maklaro na to siya. Hebrews chapter 9 verse 27. Tanaw pa na ito, makalakaw pa ba yung makalak sa lain-lain na ba? Hebrews 9:27 please. And as it is appointed unto men. That is a general term sa people, no? And as it is appointed unto men once to die. But after this, the judgment. Asa na siya padulong? Paghawa na sa lawas. Siyempre, atumang na siya sa judgment. Ang iyang tumangon ang maghuhukom. Ang atong maghuhukom, imo sa Bible, maupo na atong manluluwas karon. Manluluwas na siya karon, pero someday mahimo siyang maghuhukom. Pag mamatay ka, matubang ka sa iyaha. Kunya, pangitaon din dito sa listahan ang imong ngalan. Like for example, for me, no? Namatay na ko. Matubang ko sa Ginoo. Kaya lagi ng Ginoo sa kuang. Kaya all-knowing ko na siya. Pero siyempre, investigation mo na o process yan. Sa ngalan mo. Namata ko sa kong kumpiting. Lord, ako si Florencio Lopez Plaza Jr. So, after dahil ang manlunda dito sa Book of Life. Plaza na rin. Tanaw ito din. Wala ba ito ni Lord? Wala. Ano yung nagkapunta nun si trabaho ni mo din sa kalibutan? Isa na. Pag wala yung mga nandito, ingan ang Bible. Kung itagkag somebody, it might be the angel also. Guning siya o ilabay na kasa, linaw na kalay. My son, wala na exit dito. Dili na tinuon na kung pangadyan ta mahawas mataro. Kay Luke chapter 16, basahan ninyo, naay dato diya namatay. Dato ka nito. Pero hiingon siya, Father Abraham, please, have mercy on me. Tanaw na? Nakita niya, subuha palihog si Lazaro. Pagtuslo sa iyang tudlo dito sa tubig, o ipabugnaw di sa dila nako. Kay di ako stumang kasakit sa kalayo. Kasi ito bang ni Abraham, hindi siya, anak, sa dito po mo sa kalimutan, yun ang kahigtan ninyo. No? In other word, nasultihan mo sa pulong, pero di ako to. Hataw magkaanak, lubas, buhi, maganita. Susihado ninyo na pa kayo. Paminawa pa kayo na explanation. Kung kanus agi na ito maangkuran ang kaluwasan, kunyang mamatay na o buhay pa, nagkailan na decision making, kahit dasa man gihatak, kanus aday ka makadawat, buhay pa tayo. Sa buhay, baka kayo makadecide kung mag-igahan. Let me explain. Ingon na sa Abraham, dili na pwede, ang niya adire, dili na makaanha diha. Ang naa po diha, di na po pwede po anhi dire. So talaga na, makahawas pa ka? Dili na kakahawas. No exit. Isa kung mauna na, Father Abraham, suguan na lang sila sa Lazaro. Pag-adto dito sa kalibutan, kaya na ako ko'y 5 na igsog lalaki. Basig mo himot sila galing dire, maabot sila dire. Isa tuwa na ang mga propeta, tuwa na ang mga kining magsasanyaw, tuwa na sa Pastor Plaza, apil dito. Ambot pasabot niya kining Bible. Kato nagmantala sa mayong balita. Naroon din ka mato dito. Ingon din ang nato, nay, Father Abraham, dili, gawasok na ipatay mo balik dito sa ilahan. Sakto daw nato natin. Sakto na to. Mga pinalangga ng mga bisita, paminaw pa kayo Hinganay ka dali, kaya kay amigo nag-imbitar nimo. Or it might be, or is one of the sponsors kang sa dedication ni Diyos. It might be, no? So, yun mas ginikanan na na. Siyempre, no? Pero akong pakutanan na, kanay yung suol ng amigo, nakabal mong namatay na.
Pagkatapos mo balik, kaya magkikita sa inyo. Masih mahato niya. Musikat sa mo? Diyan, ikaw rin eh. Sudah, lubong naman ito nino. Samudagan ka. Ha? Samudagan ka. Bisa pagkasawa tingali, urbana. Gigong balitin mo, hilaki-hilaki naman tayo mga ganay. O gano'n mo ba't ka sa lubong? Baka doon ka na maglubong. Naitabo na sa Musgunawan, ingon na, mabal ka na. Itoklod ka sa mga pagkumangkod, hulog dito sa bangag. At kamang sakit sa nataklod dapat sa saklod. Ingon mo ka, mabal ka. Mula ito'y lubong ako na pilan nga, pirting katawag na mo, hantod ng muli me. Anong hilan? Ayong katawag ka, pil. Pero kung imong asawa, hinugugman mo, pero kaya mauli sa inyong balay ito gabi, maluktong pag ito. Ako, hindi mo ba sa asawa, pag-abilo, ha? Lakson mo or budagan ka? Ang tendency malisan, gid ka. Normally. Is it right? Muna di ka na may tabo. Nga, mabalik ang patay sa inyong balay. Kaya masawa na ka. Manay sa Bible, dili na pwede. So, ang niya na diri sa impyerno, dinanghawas na. Impyerno lagi na. Ang niya na sa langit, di na po siya makahawas. Langit na po na. Kano sa na i-decide? Karon sa tang buhi pa ta. Decision making, karon sa tang buhi pa ta. Wag pasabot na apa imong kalag. Kini mo atubang dito sa hukom mo niya. Iyon ang pulong sa Ginoo. Ang problema na to, kung dili masulat atong ngalan sa basa sa kinabuhi. So, unsay connection to sa unsaon na to, ang masulat atong ngalan sa basa sa kinabuhi. Mo ni siya ang pamagi. Ang diri sa kalibutan, like for example, kanang gitawag na to o common naman ang gitawag na to siya nga kanang paabangan, no? Paabangan nga balay. Kanang gitawag sa kani? House for rent. Later na to? Boarding house? Boarding house! Ano na? Boarding house. Pwede ba nga mupuyo ko? Siyempre na policy. Pwede ko mupuyo sa imong boarding house. Gusto may policy ninyo dire. May siya. Pastor, kinala may down payment niya, advance payment. So, kilang bulan ano eh? For example, 1,500. So, kinala mo bayad ko daan o 3,000. Exacto ba? No? Kaya 1,000 man ang advance payment niya, down payment. Mamulay kasagaran. So, kinala mo hatag 3,000 aron maka-occupy ko sa boarding house. Karon, kung iingon ko dahil sa kaniya, di ay ko. Ingon akong Bible study kaghapon, minsan, di po ka makapuyo. Nga naman, kaya magbuot man ito, hindi mo kapagaliha. So, dapat ang matuman ang tag-iya. Minsan to? Nga nung mga magbuot-buot matagatog langit, nga di magtatagalangit, dapat ang tagalangit may magbuot. Salamat kaya nagpadala ang tagalangit, hindi ay paagi. Kung makapuyo ko sa boarding house, pero sa down payment o advance payment, makasugod na kong puyo na yon. So nanay occupancy, ihatag na sa kuha ang kanagitawag na kong authority to occupy. Isang tawa? Hakot na rin sa kong mga mutag, kaya makapuyo na ko anak. Kaya naman, gitugutan ko kaya nagsugot man ko sa polisiya. Sa Bible, magkaadto lang daw ang tao dito kung mawad-an kang sala. Ang problema na ito may isol kay makasasala man ta. Bisa pag muangkon ka, wag ko makasala ka sir. Basta yung Bible, ang tanan tao makasasala. Walay matarong, wala bisan usa. Yung sa Romans 3:10 o Romans 3:23, yun ang polo sino. For all have sinned and come short of the glory of God. In other words, tanan impierno na tayo. Salamat kaysa nakita sa Dios ang pamaagi niya, bayaran na to o kamatayon. Problema sa taka, dili mo ta kabayan. Normally, walay tao na andoy mamatay. Naaba? Sa normal nga hunahuna sa tao, di siya gusto mamatay. Nga naman, kung gutomon ta, nganong mangaon man gyud ta. Aron ta mabuhi. Ikaduha,
bisag pobre ta kayo, wala tay kwarta, pero basta kita ganun magpatambal man ta. Aron ta mabuhi. In other word, walay tao nangandoy mamatay. Therefore, as we conclude, walay tao makabayad sa sala. Ikaduha, ang pinaka-main nga problem nato sa atong sala, dili kini itong gihimo karon, dili yun ang Bible. Kadtong gihimo sa atong four-parent nga si Adan ug si Eva. Moto siya ang trabaho, moto ang sala nga makapaimpyerno. Gihatag sa Ginoo ang illustration sa Genesis chapter 3, sa diha nga sala nagbulag sila. Ipahawa sila sa garden sa Eden. Murag gikan sa presence sa Dios, ipahawa sila. Iyon ang Bible. Mo po na ang hulang ng tao sa atubangan niya. Tungkol kayo magkasata, nahimula ta. Bisa pa kung saan mo katawa-katawa, bisa kung saan mo Ginoo, ingon ang pulusino, makasasala kita. Iyon ang Bible. So, wala siya kalipay. Nang yan Ginoo, kinahanglan mabayaran ang sala, hindi mapasaylo ang sala. Karon, ingon sa Bible sa Hebrews 9:22, mapasaylo lang itong sala, mapasot, masumpa to, maputol, kaya taning, nakataning naman na. Maputol lang to siya kung ulaan o dugo. Kung saan pag-ula sa dugo? Wala ang hulang ko'y maigsoon. Ang hulang ko'y sa pag-ula sa dugo maigsoon, wala pa na mag-ihaw o manok. Gulgulan ng liog, paagas ang dugo, hantod, mamatay. Wala shedding of blood. Yung sa Hebrews 9:22. So kung atong iula itong dugo, mamatay, magsabta. So isa lang, kung ulak itong dugo, mamatay magsabta. So mapasay lota, mabayran atong sala. Ang problema kay dili po ta makahimo. Kay kung ato nang buhaton tubok may tawagan na. Suicidal man na. Yun ay pagpatay. Nya nagpakamatay na noon ka, hinsamot imong sa. Nakita na sa Dios sa tibuok kalibutan mo walay makahimo. So sa gihimo na tungod sa iyang gugma, yun ang Bible. Sa John 3:16, iyang gihatag iyang buktong anak diri sa kalibutan. Siya mismo nagpakatao diri sa kalibutan in the person of our Lord Jesus Christ. Then most of the people around the globe knows that Jesus Christ is a Savior. Sakto ba? Kasagaran, no? Sa daghang mga tao nga ako namit, bisa dili lang sa sibagat. Sa lain ng mga lugar, gawas sa Pilipinas o sa tibuok Pilipinas. Ang ako namit nakailay sa kan Jesus Christ. Na si Jesus Christ manluluwas. Pero ako siya pangutana, kinsa di ay luwas mo nga lamay manluluwas. Siya kitang mga makasala. Nya, karon, angkon mo kang makasala, apilin ka sa tinguha niya. Aw apil, nya luwas na ka. Ingin siya wala pa. So siya kulang na ini mo. Explanation. Gigutom ka, nanay pagkaon, nganong wala ka nabusog. Ang process. Dapat hikaon ka. Kaya di mo na pwede nga muna yung pagkaon niya, ang imugutom mo si Lalong, anak-anak ka, di na masog. Yan, you need to take the process. Kaonon ni mo, aron katong pagkaon na nasa gawas, musulot sa imong tiyan, mag-abot sila sa imong tiyan, gutom o pagkaon. Ang resulta, busog. Kita ang luwas mo nun, ihatagan og manluluwas, kung mutuo daw ka, hindi mo dawat ka, makabatong ka kaluwasan sa imong kalag. Iyon din sa 1 Peter 1:9. Kung igo na talaga kabalo nga si Kristo manluluwas, murag igo na ka nagtanaw pagkaon. Wagi ka mo puso. Marami na ko yung gilitsong gaya na, para paniod to na to. Pag ano mo, wow, litson! Nakapusog na ikada! Hindi ay, kinala i-process. Paano ni mo? Nagbisan, daghang pagpagkaon diha kung insakto na to siyang suot sa imong tiyan, muhulong yun ka. Imusuka naman po ka, musubra. Insakto? Explanation ang kulang sa kalimutan. Kaso lang tungod sa garbo, dili maminaw. Kapugiro, boy, pagalita, luwas na ka karon, bugiro. Ay sa paminawa sa lagi. Paminawa sa. Kung sa may pamagin niyo mga matog langit, magbuhatog mayo, niya lagi mo kang mayo. Oh, nagbuhatog mo niya, luwas na ka. Wa pa man gihapon, nandito mo. Dapat mo matter ka, magbase ta sa gisulti sa Ginoo. Kung sa may purpose na napakamalin sa cross, ano pagluwas sa mga tao? Kinsa na mga tawanan? Apil ka. Oh, bilubong, pero nabanhaw. Kantong pataya, mohing balik, diri sa kalibutan, nagpahibalo siya, nagbilin sa pulong niya, ngay pasulti sa tanan arang mo to, maluwas.
Dili na si Lazaro, si Jesus Christ. Anong ikaw naman tamo salig kang Jesus Christ? Ingon sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Daghan kayo mga tao na namit na ko, kasagaran na kami-memorize sa John 3:16. Pero tanawa na ninyo may son. Ipa-flash na lang sa screen na gikan sa 3:16 padung sa verse 18. Palihog daw ko. Ingon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Isa-isa, let me explain sa anang word. Nga ba? Kay ang Diyos daw nahigugma sa kalibutan. Dili na kining earth ang buot pasabot niya. That is mankind ang buot niya. Tungod kay ang tao gikan magud sa bukod gihapon manang gigamit sa Ginoo ang world nga word. Okay? Tungod daw sa iyang gugma sa ato sa mga katawhan, that He gave His only begotten Son. Atong ilabel, utang label siya, no? Ang buktong anak sa Dios, ang ngalan na si Jesus Christ. Okay? Tungod sa gugma daw sa mga tao, sa mga tao, gihatag niya si Jesus Christ. Aron bisan kinsa ni si whosoever, mga tao ni, nga makasala, bisan kinsa daw ng mga tao nga mosalig kang Jesus, kaya pronoun nga Him that speaks about the Lord Jesus Christ, that speaks about the only begotten Son of God. Okay? Kung bisan kinsa daw nga mosalig kang Jesus Christ, should not perish. Kung atong ilabi na siya, dili na maimpyerno. Ano na ang pagkasulting? Should not perish, but have everlasting life. Kung dili, muadto na hinungod siya sa langit. Word everlasting life of the word eternal life is just the same in meaning. Okay? The same meaning na siya, ang everlasting life o ang eternal life. And that word, eternal life, is another word sa word nga heaven. Nga naman, ang hell, gitawag siya eternal condemnation, while the heaven is eternal life. Okay? So, katiwala, kung musalig daw ka kang Jesus Christ, di na ka maimpirno. Kung dili, makabaton siya ng langit. But have everlasting life. Pinaagi na kang kinsa, ang Jesus Christ. Dili pinaagi kung mukhaong kagbaboy, may impirno ka, dili. Ang Jesus Christ na. Kung i-reject mo si Jesus, sigurado na impirno ka. Pero dili, liksong baboy eh. Klaro? Dili mong binuhatan. Kaya wala may binuhatan na itong makahimo, kaya ba sa nakamatayon man, o niya ako pasaylon sa pag-ula sa dugo, asa may mang binuhatan ni mo diha nga nag-ula kang dugo, wala may. Na unsa may reason po sa Diyo, unsa may reason, nga nung ang Diyos na padalag manuluwas, kung makaya na ito pagluwas. Aber? And that's the philosophy. Ang Diyos na siya'y dating sa pagka-all-knowing. Kabalo siya, wala kayo makahimo. Na siya na hinaan sa kalibutan in the person of the Lord Jesus Christ. Na kung usalig na ng Jesus Christ, dili na kami impirno, kundi muadto na hinog langit. Kaya naman, verse 17, unahan ta sa unahan, kamay. I-explain nyo sa Bible paglaro, for God sent not His Son. Ang Diyos daw, wala nagpadala sa iyang anak, si Jesus Christ na, into the world, diri na sa atoa, sa kalibutan, to condemn the world, aron ma-impierno, malaglag daw ang mga kalibutan, no? But that, the world, aron daw kining mga tao, pinaagi sa iya, balik ito sa pronoun Him, that speaks about the Lord Jesus Christ, no? Pero pinaagi daw kang Jesus Christ might be saved. Wala bisgutan diha ang pagkontag na pulo ka sugo, wala ba sa pagkaon o pagkaon, wala. Lagi siya kang Jesus Christ alone. Nothing less, nothing more. Sakto ba? Ika na po sino. Verse 18. Deklaro na sa Ginoo. Siya, he that believeth on Him, bisan kinsa daw mamusalig daw kang Jesus, dili na impierno. Di na malaglag. Na condemned, no? But he that believeth not, pero katong mga tao daw nga wala daw mo salig kang Jesus Christ, is condemned already. Kung atong sultihan sa atong pinulungan, impierno huno na siya daan. Napakasulti habaya. Kaya wa man ka musalig kang Jesus Christ, kasi buhay pa karon, impierno huno na ka. Iyon ang Bible. Unless
kung mo-repent ka, aron mosalig ka kang Jesus Christ. Klaro? Tanaw na? Because, ang reason na gina, anong may impirno daw? Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Wala'y gisgutan pagkaon niya. Wala'y gisgutan niya nagpulong usugo. Wala'y gisgutan niya binuhatan mo. Wala. Ikaw na pulong, kung dili ka mosalig kang Jesus Christ, buhi pa ka, pero impirno mo na ka. We are not talking about religion, but we are talking about the words of God. Klaro ba? Maigson, ipawali mo nun eh. So dapat iwali ni, magwawali mo ko. Depende siya buto ka. Huwag may pagsanay. Isulti lang. Na yun ang polo sa Ginoo. Si Jesus Christ, gitandig siya nga maluluwas. Nga nang nahin mo siyang maluluwas, ingan ani Maigson. Sa Romans chapter 5 verse 8, ingon ang Bible kay gihatag niya yung bugtong na tungod kinahigog sa kalibutan. Did he prove it? He proved it. According to Romans chapter 8 verse 9, chapter 5 verse 8, yun siya, but God commendeth His love. Iyan di pamatudan, iyan gugma daw, nganhi sa tuwa. Toward us, no? In that, tungod daw na, while we were yet sinners, bisan dito kita makasala pa, Christ died for us. Ang bayad sa sala, kapatayon. Then, Christ died for us. That's the reason why we call Him Savior. Because He is a Savior. Why? Siya ang naghimo sa solusyon para sa atong sala. Ikaduha, ang kabayaran mga pastor sa sala mo ang pagula sa dugo. Yes, tanaw na to. Matthew chapter 26 verse 28. Iyon ang Bible. And this, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Ang iya ng dugo sa bagong pakisaad, giula para sa daghang kasalanan, no? Kapasayloan sa daghang kasalanan. Gihimo na ni Jesus Christ sa cross. That is more than 2,000 years ago. And then gilubong siya, yun ang Bible, but He rose from the dead. Muna nindot kayo Maigson sa 1 Corinthians chapter 15, ingon ang Bible, ang iyang pagkabanhaw, ino sa Apostle Paul, mao'y pamatuod nga ang iyang gihimo makaluwasan dito sa cross, tinuod o kasalikan. Kay ngano nabanhaw siya gikan sa mga minatay. Kung wala daw siya mabanhaw sa kamatayon, gikan sa kamatayon, yun na po sino, kung musalig ang tao sa Kristo, di siya nabanhaw, pero kaluoy ang tao anak. Kaya nga naman, wala man giprove na tinuod. Nga naman, wala man siya nabanhaw. Apan kami, hindi po sa Pablo, apan kami, mga pasabot niya, nagasulti nga sa ikatulong kaadlaw si Kristo nabanhaw, gikan sa mga minatay. O kita, dili tayo inosente anak. Nga naman, every year, ginasaulog na sa kalibutan, na natin ito, Holy Week. Kasi kung paulit sa Holy Week, di ba? Nag-anto si Kristo, namatay, nalubong din siya. Pero naman, how? Maigson, biblical na, yung ng Bible. Ang pagpagkatao niya, ang first niyang descending diri sa kalibutan Maigson, ang kanang gitawag daw, Christmas Day. Muna ang first yung pag-anin niya sa kalibutan. Then after 33 years, gilansang, no? Siya sa cross, anya, gilubong siya, pero nabanhaw. Maigson, muna yung trabaho sa manluluwas, muna gitawag siya, manluluwas. Kaya siya ang gitawag ng propitiation, siya ang halad pasig uli. Nga aron kita, mahibalik dito sa Ginoo, samahan, pinaagi niya. So, igo na lang tabusalit ng Jesus Christ, kompleto nga trabaho niya, imong saligan para sa kaluwasan sa imong kalag. That's the reason why we call Him Savior. Walay laing solusyon. Jesus Christ alone. No more, no less. Maigson niya na kanindot. Sa diha nga imong dawaton si Kristo ng Kristo manluwas, dili lang relasyon, dili lang kung kaluwasan sa imong kalag, but gihatagan ko katungod nga mahimong anak sa Dios. According to John chapter 1 verse 12, gihatag niya apil ang relasyon nga mahimong kang anak sa Dios. Kaya nga naman, nasayod ang Ginoo sa panaapat na sa lawas na yung mga panahon masayod kita, buhat, tulong, o gunawang. Pastor, unsay connection na ito nga pagkasunod mo taglangit kung wala siya lang. Kaya naninimig sa ingon na Bible, siya diyang mudawat ng Christian Freshman Luwas, gikan sa
sala na nahimo nimo, nahimo na ng iba hantod sa imong panahon nga mudawat kang Jesus Christ, ingon ang pulo sa Ginoo, kadtong sala na imong naangkunan, pasayloon to nya kalimtan. Okay? Na sa Bible pastor? Yes. Hebrews 10:17 pareho. Gi-clarify gyud na sa Bible. Ingon ang pulo sa Ginoo, sa dihang mudawat ang Kristo Jesus and their sins and iniquities will I remember no more. That time, kung mudawat ang Kristo yung first man luwas, hidlungan ka niya perfectly. Walang pagsala. Tungkol sa gay mo ni Jesus, dito kung ibutan ka, dito kay dato ka, dito kay gwapo ka, no. Tungkol sa gay mo ni Jesus Christ, mo mo kabayaran sa imong sala. Imong dawaton siya, so mabayaran imong sala, mo nang pasayloon ta niya kalimtan na. So that moment, no? Kana nga panahon, nawad-an kag sala. Munang gitawag sa Bible sa Romans chapter 5 verse 1, we are justified. Unsa ang pulong justified? Gipaka matarong. Dili yung tatatarong, pero tungod sa gihimo ni Kristo, imong giangkod, gidawat nimo siya, gipaka matarong kaniya, tubangan sa Amahan. Then, sa dihan, gidawat nimo si Kristo, tagaan ka katungod, gumahimong anak sa Dios. That's the moment, the time, nga isulat ko imong ngalan sa pasos kinabuhi. Nga naman, mahimugso ka sa pamilya sa Dios. Kung makabasa mo sa John chapter 3, nangutana sa Nicodemus, unsa day pamaagi nga maglangit, kinsa kinahanglan magpakatawo ka pag-usab. Ingon si Nicodemus, ha? Magpakatawo pag-usab? Unsa magpakatawo kung tigulang na? But pasabot mo, musulod ko balik sa tiyan sa kumama, niya ipagula. Ingon si Jesus Christ, ha? Magtutulog ka sa Israel, unya wa ka kabaluan ng mga butangan. Napalaw si Nicodemus, pero kay akanindot kay mix ni Nicodemus, wa siya makusuko, wala siya. Naminaw siya kang Jesus Christ. Siya ang natawo sa unod man. Ang natawo sa espiritu man. Kung sa ayaw katingala nga mayon ko nimo, kinahanglan magpakatawo ka pag-usap. Gi-explain na ni Jesus Christ kung imong basahan John chapter 3. Ingon ang pulong sa Ginoo, sa diha nga ang tao mahimugso diri sa kalibutan tungod sa iyang mama ug papa. Munay unod. Natawo sa unod. Okay? Unsa ka nahimugso ka sa kalibutan, mo ti birthday nimo. Sakop sa pamilya ninyo. Ako kay Plaza man ko. Sa year nga 1974, September 18, nahimugso ko sa pamilya sa mga plaza. Mo ti akong birthday sa akong unod. Pero sa diha nakadungog ko sa mensahe sa kaluwasan sa akong kalag, gidawat ako sa Jesus Christ atong January 17, 1992, mo tong panahon na nahimugso ko sa pamilya sa Dios. And that's time. Mo na siya nga panahon na gipakawadan kog sala sa Ginoo and justified in ang pulong sa Ginoo. Gipakawadan kog sala, gisulat na akong ngalan dito sa basahan sa kinabuhi. Luke chapter 10 verse 20 in ang Bible lang. Kaya mudawat ka, dagan ka katong himulag sa Dios, isulat din mo ngalan sa basahan sa kinabuhi. Pareha pa sa kalibutan dire, pag nahimugso ang bata gikan sa tiyan sa inahan, ang mahitabo maigsoon 30 days gihatag na sa government nga iparehistro gud ang bata sa LCR, the Local Civil Registrar, aron naa sa record sa Philippine Statistics Authority. Before atong NSO na, pero kung PSA naman, no? Aron mapamatud-an nga ikaw sakop ka sa Pilipinas sa banay sa, ha? So ako atong panahon na nasakop ko sa Pilipinas 1974 sa pamilya sa mga plaza. Ang mugawas pagpamatuod birth certificate. Okay? So kung na kay birth certificate, that means na na kay record sa statistics of the Philippines. Insakto? Sa Bible mo pod, isugilon ang may malita aron mo to maluwas kay kung makaangkon siya kang Jesus Christ, relasyon sa iyang pagkaanak sa Dios. Ihatag, that's the time. Kana nga panahon, pagkawan ang tagsal, ang i-restore rin yung ngalan sa kasama sa kinabuhi. Nganong anak man, tungod kay ang pagkaanak, bisag unsa di mo kumaldito, maldita. Sukol kasi mo ginikala, bisag magpalayason kasi yung balay, di nakailhom nga anak, ang kamaturan magsuti, anak gihapon ka. Unsa to? Mo nang dili friend ang gihatag na relasyon, son. The sonship ang gihatag sa Diyos. Nga naman, nasahin siya, munawat ka karon, nasahin siya sa unahan, masayo paghapon ka, kay ni apakasunod. Ang imong ka lang, di mo na muhawa, kunyang dihipo sa imong unod, malambigit man siya, na masayo paghapon ka. Salamat kay na relation, maghihatag sa Ginoo, anak.
dili na mawala. Kung saan mahitabo kung ang ginikanan o ang anak magkasayop sila. Masuko. Kung ang anak masayop sa ginikanan, maulaw mo approach sa ginikanan. Kahibalo kang sayo ka. So, ang communication ang father. Kano sana siya mahimong ma-face out kung mangayo pasaylo. Kung ang katong gipangayo pasaylo muhatag sab. Ma-reconcile ang tao ang kanan niya. Sorry kayo man, nagkasala dito kumuha na. Hindi na po ito. Sige ka ito, kaliman na rin. Sino kumuha? For the sake sa fellowship, mabalik na siya. Pero yung relation din na mawala. Minsan to, kung naghihatag na sa Diyos, ang tao, buhay pa siya, nakasiguro na siya asa sa tulo. Kung nag-isorte, daghang panahon, kinasulto ko sa mga professionals, kung bugiro mo, luwas na ka. Di, paminaw sa sir. Paminaw sa. Si Jesus Christ man luwas na to ka. Naging siya luwas na. Kita. Yan luwas na ka. Ako naluwas naman ko. Nag-share ko na kung saan. Ang kulang mo explanation pa man. Kaya kung mutuwa lang kayo, pababa lang yung garbo, hambog naman na. Usa sa mga mamatay ka, pag di ka mutuwa ka ron, magmahay ka. Di na ka magkagabaptis, wala kayo magsulti. Usa sa mga ano, naglingkod dito, gisultihan ko, gi-explain ko na, gikan sa word for word. Kaya wala na tumutuwa tungkol sa garbo. Then, mabot para makita ka. Kung pwede pa lang pikatan ka, pikatan tagit ka. Pero dili na wala pwede. Kaya dito sila sa Ross of Anlato, wala matin mo, mikat. Masubo lang ko, nga naman, wala ka masubo to. Perno ka. Di na naman kung makatabang sa inyo, kung dito na ka. Karong rabid ang panahon. Nga naman, decision making ang giginahanglan. Tsaka ako po ka na ba, murag mong ginuunahin o nangulitaw sa ako. O kinsa po ka. Salamat kay gugma man ang nagpairala na. Dahil gugma ang Diyos kung ipasugilong ng Diyos sa tanan ng mga makasasala. Nagdepende lang mo tuong dili. Ano yung sagilo lang, na? Yan na po lang, sige lang. Muna kung atong sabton may iksoon sa kinabuhi, ay mo kalimot, dili na tungkol kay naghatay kwarta, dili ka mamatay, wrong. Tungkol kay educated ka, professional ka, no. Wala yung isang unsang butang, din kalibutan, nga makapanili sa imong kamatay. Usa sa mga adlaw, mamatay din ka. Dili na magpanungo. And that's the reality. Kabalo kang matapos sa, wala ka kabalo ka sa nang ito. Wala yan po sino, kaya naman ang judgment, we need to prepare. O karon ang panahon, na ma-awake ka, to be prepared. So decision making na, no? Decision making. Ngayon na po sino, ditanyag siya, kay iyon na po siya, ang bayad sa sala daw kamatayon, Romans 6:23. Palihog ko. Iyon na po sino, the wages of sin is death, naibot diha, no? Naibot diha din siya. But the gift of God is eternal life. Na kinabuhi gayon. Wala ko na po word ha. Ang word eternal life is another word sa word heaven. Si Jesus Christ nagdala daw siya eternal life. Magpunan lang ni muna, pinagi kang Jesus Christ. So dili pinagi sa imong binuhatan, dili pinagi sa imong religion, dili pinagi sa imong sa imong pag-professional, no. Only the Lord Jesus Christ. So gihatag siya, nagdala siya regalo, kinabuhing gayon. Ya. Sa ato agaron, ilan nilang ni no? Sa ako kibali palitan birthday na ako. Yung mga amigo ta mo tanan. Ya ba ka pastor? I have something to give you. Mapugos ko nimo papadawat o dili? Wala kay katungod pugson ko nimo. Pastor, pinakamahaling Apple karon, latest na model ni. 275 pesos ni. 200,000 eh. The very latest na gusto. What then kung nila kong daw? Mapugos ko nimo dili. Dili. The same kay Jesus Christ. Regalo man na. Dili ka pugos. Pero wala na. Nagdala ni sa eternity. Masayo pa sa imong desisyon, wala magmahay ka. Pero kung insert sa imong desisyon, malipay ka. Amen? Muna siya importante may exon. Wala kung atong sabton, si Jesus Christ tawag Savior, tungkol kinadala siya salvation. Para sa ihatag sa mga luwasonon. Na kung mutuo ka na ikaw magkasasala, tungkol kay anak ka na anong iba, igso ko naman ta sa unod, lahi nagkakapilido sa akong karon tungkol sa human government system. Pero pareho rin isang maluluwas, si Jesus Christ alone.
Nakumudawat yung piso ng First Maluwas, imo ang kaluwasan, di na ako. Humanaman ko, wala nag-share ko ano. Pero kung dili ka, well, that's fine. Di ka mag-away. Migo rin ka punta. But someday, ayaw na pagmahayag. Kaya nasultihan na. Di na po ka magkawahay sa imong amigo. Kaya giimbitan lagit ka, aron makadungog ka. Mga na purpose no? Now, unsa man nga means nga nang niabot ka dire, dili na disgrasya. Higayon mo na nga nakapuminaw ka. Ug masabtan mo ana dahil na siya. May igsoon ay a pastor of the Bible Baptist Church. Pero we are not talking about Baptist. We are talking about your salvation. Wala ko suguha sa Ginoo pag mantala ka pagka-baptist ako, no? Ang pamantala ang kaluwasan sa kanila. Kaya Baptist is a ministry. That is not a religion. Kung basahan mo sa Bible, that is a ministry. Gisugod na sa Ginoo gikan sa plano sa Dios, gipadala niya kang Elijah in the power of Elijah in the person of John the Baptist. Ang Baptist, that is not a family name, that is not a last name, but that is a ministry. Mabasa na sa Bible. The only ministry, no, nagipadala sa Ginoo diri sa kalibutan in the person of John. Tingnan sa John chapter 1 verse 6, na itaw daw ang gipadala sa Dios, ang ngalan niya si John. Muna si John the Baptist ng Bible. But we are not talking about the Baptist because ang pagka-Baptist dili na siya makaluwas. Kaya bisa kapila ka na Baptist o wala na ka makanap ng Jesus Christ, impierno bibiyakin ka. Amen? May itong nakaangkong ka ng Jesus Christ at tumaluwas aron makakonekta sa eternal life. Christians, before I close, sa Matthew chapter 6 verse 36, dilibot pasabot kay naluwas na ka, magsalig ka. Wala matasubuha sa Ginoo aron magpakasala. Di ba kang illustration sa Bible ka, luod kayo? Duha ka buok. Yung sa 2 Peter, mabasa niyo na siya. Kini siya, ang tao daw, mahuman siya naluwas, ibag-us sa Ginoo, hinluan siya, daw sama siya sa anay. Kailan tag anay no? Kanang baboy nga bajing. Nanganak ano? Anay. Daw sama daw siya sa anay, gikakaliguan siya, kay hugaw siya, niya human kung kaligo, magkisi-kisi o mindagan padulong sa tunaan. Kung sa may hulak ko na, ibig siya hintong na ka, naghugaw-hugaw ka balik. Yun na daw hulak ko sa tao, human sa maluwas, kunya nagdasa siya, maghimo sa kasalanan. Dili na garantiya kay giluwas ka sa Ginoo, magbuhat kang batarong, maghimo kang dili maayo. Dapat magginagay kang tarong, kay gibatarong na ka. Ang pinakaluod na ikson, ikadawang illustration, kanagin sa Bible, daw sama daw siya sa irok nga nagsuka, no? Kunya gibalik og kaon ang suka. I-imagine daw pa kayo, ina kaluod, magkasa ka, mayroon tayo amo na, natin pastora nga ako namit, hindi siya ka, mo yung higong ang kalimutan. Kaya look at this, in Hebrews chapter 9, verses 13 to 15. Magsukot na sa verse 13. Tanawan mo sa Bible. Palihog ko. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctify to purify to the purifying of the flesh. Yun ang sino kay inamay nga ang pag-ulan sa dugo may kasisaluan. Ang expression niya sa chapter 13 by Saul, sa chapter 9, kanaghismutan kibali ang pag-ula sa dugo. Kanya kung tong unang panahon kung kibali, kung ikaw magtotoo sa Ginoo, na sila yearly offering. Magdala ka og mananak, it's either baka or karnero or kung saan kung sumala sa kaarangan ninyo. Nandun na siya dito sa temple, kung i-offer mo as sin offering. Ang buhaton na sa press dito, gulgulan ng liog, paagasin ng dugo, pagkatapos ikaw dito sa gawas mag-ampo ka, siya, katong dugo na iyang giula, di ka sa mananak, dadun to nito sa Holy of Holies. Samtang ikaw na makasala, nag-ampo ka dito, para sa imong sala. Kanya katong press, ang dala niya, ato siya sa Holy of Holies, dito siya sa inner part sa temple. Ipisik-pisik niya dito sa kerubin para mahimo kibali mo pasaylo ang sala ato nag-offer. Inana sa Old Testament mo na. Pero landong to siya sa patunganan ni Kristo sa New Testament. Salamat sa atong panahon karon dito sa Old Testament. Na New Testament na ta kay natay manluluwas. Siya na lang ang nagpaula sa dugo para sa tanan mga tao. Ikot lang ta mo-connect. Inana na kanindot na igsoon. Bulahan ka kayo. Na yung sa diri, how much more daw,
kaysa anak katong gihimon ang balls kanang laking baka man no nya uban pa kaysa this verse 14 how much more shall the blood of Christ so mas labaw gud ang dugo ni Kristo no who through the eternal spirit offered himself without spot to God gihatag niya no nga wala siya kanang gitawag pugaw di siya purge your conscience from dead works gipasabot ta gikan sa daotan ngadto aron sa pag-alagad sa buhi nga Dios. Ang purpose sa Ginoo nganong nawason ta just to serve Him faithfully. Kung ang mga unbelievers sutihan para na sa ilang kaluwasan. Pero sa nangaluwas, tudluan siya aron sa pag-alagad sa Dios. Amen? Duha ka butang mga igsoon ang main thing nganong alagaran nato ang Dios. First, kanang gitawag nato siya og glory. For the glory of God. Ikaduha, para sa atong goodness. Kay sa goodness may igsoon sa kambuhi pa ka kung mag-alagad kag tarong sa Ginoo, dili ka magansi kay duol mo ka sa panalangin. Tag iya sa panalangin ang imong amo. Lord, pwede ba di ka maula mo duol kay nga naman tao ka niya. Sakop ka niya. Ikaduha, nag-andam ang Ginoo for reward. For reward. Namuhat ko sa bulhaton, nagtabang ta, no, support mission, whatever, itong ginay mo, para sa kalabuan sa bulhaton, para na sa imong reward, ingon siya Paul, mo na sa imong account, musunod na sa imong account, kung sa bangko pa, natigong ka pirmin, natigong ka, kaya one day, maka-withdraw ka. Di, makapwede mo withdraw ito kag bangko. Tanan bangko, ato, ano mo, wala kay deposit, ay, mo, dakpon ka dito, ano mo, withdraw ka mo kay deposit. Sa Bible mo ni ang atong pag-alagad sa Ginoo, ang imong pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, like as an account, no? Mag-deposit ka para sa himaya sa Dios. Ug ang Dios mag-bless sa imo. Maigsoon minani. Ay kinabuhi nato na malabay, pero mas may kong maganda. Mas may tong reading. Wala na kibali siya ba as aron simple kay sakto dito no? Ang pagkato sa langit, wala ni siya kibali og enrollment. Kung kita kaya grow po ta, una, kinsa sa to ang nag-enroll aning eskwelahan, siya ra ang bonified nga estudyante. Insakto ba? Bisaya ta napulo tanong, nya kamong tulo lang ang na-enroll diha, kamo ra gid ilang estudyante diha. Bisa pagdaan lang po ato dito. Koyog nimo. Wala kang record, ikaw ra may record, ikaw ra gid ang tinuod nga naay record diha. Sa Bible mo, kuna, bisan nagsimba, sakot na simbahan, pero wala ka makadawat ng Jesus Christ, wala ka enrollment dito. Pag nangamatay ta, matingnan ka, nakalagi ka diha. Ay dili na siya ang pagpakita nimo sa simbahan lang, kundi personal nimo ng relasyon sa Diyos. Wala ka importante. Kaya kung naluwas ka, pangalagara ang Ginoo para malipay siya sa iyo. Mali siya maigsoon og ato kining ASELCO. Ang ASELCO mali siya gibali ang cooperative nato nga nag-provide og electricity sa tibuok Agusan Sur. Exacto ba? Muna gito siya ASELCO. Agusan Sur Electric Cooperative. So, kung ka sa lugar nya balitan mo ni ang imuhang mo ni siya gibali ang main line sa kining gitawag nato nga ASELCO. Mo ni mong balay 3 meters lang gikan sa posting imong balay. Isa po lang. Kani bang kurente diri sa main line, pwede di ba musunod sa imong balay? Kay tapad naman. Dili gyud. Gawas kung kining tagbalay dinhi, mo ani sa ASELCO kay mo request siya og connection. So mo connect sa request, mo provide sa request. So ang taga-ASELCO, dili gyud pwede adto ni ka sa balay niya, saka ka ni kag wire butang sa imong balay, dili. Hatagan sa requirements. Okay? Humani mo paghatas requirements, pasa ka tanan. Pag i-check nila na, okay na. Ang last nga buhaton, additional connection may zone survey. At tuon ka sa balay. Ang number 1 anang purpose may zone, pagsusi ko ang installation sa inyong balay, insakto ba ang mga wires? Insakto ba nga pagkabutang? Insakto ba ang iyang gitawag circuit breaker? Insakto ba ang iyang convenient outlet? Insakto ba sa regulasyon? Kay kung dili, may mo, dili ka kulikan na. Nga naman, basig masunog inyong balay.
Pero pag insakto ang tanan na, okay na eh. Tawagan na tayo nito. Okay. Ato na siyang kuhan, ato na siyang linyahan diri, kay okay man diri. So nya, tawaran na to, tawaran. Agian na naglaiman. I-connect na dito. Itap lang imong linya ngadto sa inyong balay. Ug sa panahon nga ang kuryente gikan sa main line musulod na sa balay, no? Ang tawag ana energized. Ma-energize naman. Anytime, pislit talaga sa switch, sige na lang sa nga naman na-energize na siya. The same way sa tao, si Kristo nagdalag kaluwasan. Kita luwasonon. Kung mudawat kang Jesus Christ, as like as connection, okay? Connection. Mudaloy na rayon ang kaluwasan gikan kang Kristo ngadto aning tawhanan. Ay kalimot, ang kaluwasan is individual, dili by group. Kung ikaw ang mudawat, ikaw ra makaangkot. Kung ang asawa mo dawat, ang bana ko labot. Pero kung dawat mo, kamu duha. Kay individual man ni siya. Kay bisan sa judgment, isa-isa po ihapon ta. Amen? Sa paniguro, mata ka balong, mamatay ba ka uma, mamatay ka unya. Wala ta ka balong, ang pinag-importante na kasiguro ka. Kung asa ka padulong. Nga naman, enrolled na ko di ana nga institution. Sa kalibutan, ang gina-prepare sa tao is lifetime lang. Sa example na, kana nag St. Peter. Wala may sayo pa na. Naghanap yung kauban ang ginala ko sa mindiryo. Siya Brad, dadunta ka. Kung ito na, muli lubong sa akong asawa. Kining-impi ako ni. Buhay ko siya, nanasay, kung ito. Yung ko ako, okay po rin ka lang niya. Gibalay-balayan din niya. O niya, at tibok, balay, green, ibabaw, pink, tapos, puro kalmang pwede siya, kakay mo siya, oo, iyahan yung gusto. Pero, doon na, lumanan diha. Naka-close ang isa, okay ng isa para sa iya. Wala sa iyo pa na kung nangandam ka, aron magaan-gaan ang nabigay. Muna na ay St. Peter. Amen? Dili mo na para sa imo, oy. Dili. Para sa nabilin. Sa St. Peter, dili na para sa napatay. Sa namatyan. Nasaktan ba? Sa namatyan, oy. Dili. Kung amen? Kung madawat ng Christian Personas, dili ka mabaptist. Makaangkot kang kaluwasan sa inyong kalan. Although I'm a pastor of this church, Bible Baptist Church, but we are not talking about Baptist. We are talking about your salvation.